So, dapat sagutin mo. So, kung may nagsabi sa iyo, oy, rapist ka, hindi ba dapat sagutin mo yon? Kung hindi mo yun sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. Talaga magnanakaw ka, ayaw mo ang sagutin. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt, at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, magda-doubt ang tao. Pag nag-doubt ang tao, magsasabi na, may possibility totoo o napupolitika. Galit ang taga Mindanao sa ginagawa niya kay Sara, kay BP. Kaya hindi nila pinagkakatiwalaan, no? Sa patuloy na pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos, sa paratang sa kanya ni Maharlika, na siya ay gumagamit ng tinatawag na pulveron, tila naniniwala na ang maraming mga Pilipino na maaaring gumagamit niya ang Pangulo ng pinagbabawal na pulveron, dahil sa pananatili niyang pananahimik sa isyu na ito, at kasabay nito ang pagbaba ng tiwala ng taong bayan sa kanya. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So, dapat sagutin mo. So, kung may nagsabi sa iyo, oy, rapist ka, hindi ba dapat sagutin mo yon? Kung hindi mo yun sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. So, ano ang pagkakakilala natin sa isang leader? Kung ang isang leader, ang pagkakakilala natin ay magnanakaw, tinapunan mo ng putik, maniniwala yung tao na talaga magnanakaw ka, ayaw mo ang sagutin. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, magda-doubt ang tao. Pag nag-doubt ang tao, magsasabi na may possibility totoo o napupolitika lang. So, yun yung dalawang klase ng operations na nangyayari. Ngayon, hindi mo sinagot online. Nag-release ka ng troll army mo. Yung ba ay pagsagot? Hindi rin. Kasi no-obfuscate mo o ginugulo mo lamang yung charge sa'yo by coming out with reasons that do not directly respond to the charge. Mahirap yun kasi lalo mong ginagawang emotional yung discussion sa isang politiko. Pag naging emotional ang discussion, mas lalo ang taong bayan ay nagsaside dun sa nag-aakusa. Kasi hindi na neutral ang pag-uusap. Parang nagkakaroon pa ng puwang, 'di ba? Upang diretso mag-isip na ay hindi totoo 'yan, Parang ipasubali mo kagad. Okay. So, ito lang Ma'am Balu, tanong ko lang, kanina binanggit niyo po na yung pagbaba ng rating ng ating ikalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte ay may kinalaman dun sa, kumbaga parang nahahatak siya dun sa nangyayaring hindi maganda sa ating administrasyon. Sa tingin niyo po ba may pagkakataon or ano yung posibleng pwede niyang gawin para mas mapaitaas pa ito? Kasi yung isa sabi nga yung sa Pangulo parang matindi na ang pagbagsak, matindi ang pagbaba. Kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na survey, etong kay VP Sara bumaba, pero among those top officials that we have that na isa ilalim sa survey still mataas pa rin kumpara ang nakuha ng ating ikalawang Pangulo. Well, Ms. Mep, kung titingnan mo yung deck na ano ang mga issues na nakaka-apekto sa Vice Presidente, pag sinam-total mo yung unang dalawa, kasi ngayon dinidikit siya sa tatay niya So dinikit siya sa tatay niya sa issue ng ICC, dinikit siya sa tatay niya sa issue ng may allegation ng cocaine na ini-issue dun sa isang mausig incident, dinidikit siya dun sa issue ng Mindanao Secession. Kung titingnan mo yun, 29 at 22, 41% ay dahil sa politika. Dinidikit si Sara doon sa tatay. Hindi sa trabaho. Yun ang position ng tatay. Wala sa trabaho. Hindi job performance. Yes, ang job performance niya lumalabas from the new curriculum
To PISA, that's 29, 13. So, lumalabas na 49% job-related. Ang 41% is politika. Pag tiningnan mo kay presidente, lumalabas 60% job-related. Yung politika, nasa mga 28% lang. Yes. So, technically, sino ang pinupolitika? Sino ang pagdaus-os ay dahil sa napupolitika? Si VP yun. Sino ang pagdaus-os na dahil sa performance niya? Si presidente yun. Yun yung maganda na maipaintindi sa tao. Kasi yung grado na ibinibigay dyan, yung issue na yan, nahahati pala yan doon sa mismong trabaho niya as presidente at yung issue na pinupolitika lang sa kanya, which is ang nakahata kay VP Sara, yung usaping politika. Dito naman kay PBBM, usaping trabaho niya mismo. Yes. Tapos Admar, dun kay BP, i-add mo pa yung general trend ng buong kabinete na pababa, dahil siya'y kabinete, nasasama siya. Parang double whammy sa kanya dahil member ka ng kabinete at pinupukul ka, inuuga ka, ginigiba ka, bumababa rin siya. Pero pag tiningnan mo at the macro level, yung siya pa rin ang pinakamataas in terms of approval and trust rating. Sa ganito pong pagkakataon, sa mga ganito pong pagkakataon, kung ikukumpara niyo po yung mga naunang mga politiko natin or mga officials natin, membro man ng gabinete o hindi, na nagkaroon ng mga pagbaba ng rating dahil sa politika. Sa tingin niyo po ba madali lang itong maitaas ng ating ikalawang Pangulo? Or depende pa rin po sa nangyayari ngayon, kaganapan ngayon? Well, ma'am, yung dalawa yung tanong mo, no? Madali bang itaas? Depende ho kung may pagkukunan ka. Kung lumalabas dun sa survey, may undecided si BP Sara na 24%, pwedeng yun. Ang pagkunan niya para tumaas ang kanyang rating in terms of approval. Ngayon, kung si presidente nasa 44%, saan mo kukunin yung undecided? Kasi lumiliit rin yung base niya. Ang isa pa nating dapat tingnan sa relasyon kay BP Sara, ang Mindanao has consistently been mataas para sa kanya. Although bumaba na, mataas pa rin. So that is that makes her buoyant. Meaning, kahit na anong mangyari sa Luzon, ang Mindanao is higher than, kasi ngayon 75% ang kanyang approval rating sa Mindanao. Dati 76, so 1% drop lang. So dahil dun sa buoyancy, dahil kaya siya mataas, dahil ang Mindanao consistent. Samantalang si presidente, pag titingnan mo sa North Central Luzon, dati 62 siya. Approval. Ngayon, 52. So, 10% drop yun sa base niya. Tama po. So, titingnan natin kung labanan ng base, yung base ni BP talaga nag-hold. Yes. Si North Central Luzon, nagkakaroon ngayon ng problema si presidente doon. Ma'am, si speaker po, ma'am, ano po yung nakababa sa kanya? Performance din po? Or pakikisaw-saw sa trabaho ng iba? Ay, nako, tama ka doon, Admar, no? At saka makikita mo talagang dumaus-os ang trust rating niya. Hindi ba nakatulong sa kanya yung dadaming mga mukha niya pag nagbigay ng tapos makikita mo sa mga social media pag meron siyang balita, press release na ang bango-bango ng balita, naka-sponsored ads, hindi ba yun nakatulong, Mamalu? Hindi. Hindi yun nakatulong bagkos siya ay bumaba pa. At titingnan natin by area, saan bumaba si speaker? Sa North Central Luzon, sa Visayas na supposedly baluarte niya, at sa Mindanao, yung 18% trust niya. Sa Mindanao, 15 lang siya.
So, Hindi, ano yung maliit. pahayag ng taong bayan? Galit ang taga Mindanao sa ginagawa niya kay Sara, kay BP. Kaya hindi nila pinagkakatiwalaan, no? Kahit sa NCR nasa 18. NCR 18, North Central Luzon 19, Southern Luzon 17, Visayas 20, at Mindanao 15 for a total average of 18 na trust rating. Hindi ba parang mababa yun? Ang hirap makabawi pagka ganyan, halos lahat ng region na binanggit nyo, Mamalu, napakababa. Alam nyo, Miss Met, pag ginamit mo siguro yung cost-benefit, magkano ang nagastos sa bawat lugar? Na yung kakapromote. Makikita mo, price is greater than trust. Nako. So, gumastos siya ng trust, hindi niya na-translate yun into trust. Tama. Gumastos siya ng pera, hindi niya na-translate sa trust. The more issues there are, makikita natin dun sa question ng People's Initiative, 28% lang ang sumusuporta nun. Dun sa charter change na as provided by law, mataas-taas yun, mga 54. Paano ba nagsimula yung usaping pagbabago ng saligang batas? Hindi ba sa People's Initiative? Yes, oo. So, ang mga tao, nung pangangalap. ayaw yun. Tsaka na lang nila kinonvert into economic amendments. Ngayon, itong huling pagpunta ni Presidential Advisor Gadon sa House of Representatives para sabihin na i-consider nyo na rin ang political amendments, medyo yun, makikita natin, ito ba ay parte ng plano? Yes, oo. Kasi kung parte ng plano yun, uuga na naman ng institusyon. Siyempre, maraming Kasi ayaw ng tao yung political amendments. Yes po. So makikita natin, tinatry nila, in every timeline, tinatry nila na mabuo yung plano nila from the very beginning. Which is actually political in nature, hindi economic kasi parating ang tinatanong namin, kayo ba ay pabor doon sa amendment sa basic education, sa advertising? Ano yun? Will it redound to the benefit of Juan de la Cruz? Hindi. Kaya nagsa-charter change is essentially to restructure the political system of the country. Meron talk na extension of term. Kung may extension of term, hindi naman nila maaalis yung gusto nilang alisin. Kaya parliament siguro ang gusto nilang ipalit. uuwian. Yan, oo. And nabanggit mo nga, ma'am, isusulong pa rin itong Chacha. In fact, di ko lang alam kung meron pa ba silang TV ads. Kasi ang marami ngayon, ma'am, is nasa social media ads na, particular na sa YouTube. At ang katakataka pa nito, yung mga supporters ng mga Duterte na mga vloggers, doon pa lumalabas yung Chacha na mga mga ads, Placement. no? Oo, pero wala nga dito sa inyong ma'am yung most important issue kasi nabanggit dito basta below 2% hindi na isasama. Ang pinakakulelat nga dito is yung issue sa West Philippine Sea. Patuloy na nangunguna itong inflation prices which ngayon ay nasa 3.7 na ulit tayo na bumilis na naman at saka yung ating ekonomiya. Pero yung laging naririnig natin ng mga balita sa pamahalaan ay itong Chacha at itong issue sa West Philippine Sea. Ang tapang-tapang natin dito pero hindi target doon sa pangangailangan ng tao. Actually, bago kayo nagpalabas ng ganitong survey, ma'am, yung Okta Research din, naglabas ganito rin. Hindi rin sa kanila priority yung Chacha at usapin sa South China Sea, kundi itong prices and inflation. Sa living kasi, kung pamumuhay ng tao no? Alam mo, Admar, natutuwa ako nagkasunod-sunod kami ng paglabas kasi usually nagkaka-delay. Wala namang pag-uusap, nagkasunod-sunod lamang dahil siguro dun sa Holy Week break. Pero makikita mo, yung absolute numbers magkakaiba, pero yung trend, iisa. Tama. So, ano naman yung mga bumabanat na, ano naman yung chances na tatlong survey firms pareho ang trend? Oo.